Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. Ang inyo pong narinig na awitin ay awiting Jerusalem by The Hoppers sa kanilang album The Best of The Hoppers from the Homecoming series. Praise the Lord. Handa na po ba ang ating mga Biblia sa umagang ito para po sa pag-aaral salita ng ating Panginoon? Buksan po natin sa aklat po ng Hebreo, aklat po ng Hebrews, no? So, Hebreo, Kapitulo 10, Hebrews chapter 10, verses 9-10 hanggang 25. Hebrews chapter 10, verse 19 to 25. Ito po ang pagkasabi. Kaya nga, mga kapatid, tayo'y malaya nang makapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa kamatayan ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglagos hanggang sa kabila ng tabing. Alalaong bagay ang kanyang katawan. Tayo'y may isang dakilang saserdote na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nalinis na ang ating mga puso at nahugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat sapagkat tapat ang nangako sa atin. At sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. At huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginawa ng iilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. This morning, I will be bringing to you the subject that says, cheering each other on. Alam niyo po, pag meron sumasali tayo sa race, no, sa takbuhan, merong mga taong, sige, kaya mo yan, patuloy lang. Diba sa basketball, meron tayong mga cheerers. Also, the same is true with our service with the Lord. We need someone to cheer us up on, especially during the time that we feel discouraged, the time that layo na ng agwat ng kalaban. Diba sa basketball, kahit talo na yung kupunan nila, but still, V-I-C-T-O-R-Y, victory. Kahit alam na nilang patalo na sila, no? But their cheerers still keeping on cheering them. What does it mean with us? As a Christians, we are encouraged in verse 24 na encourage natin ang bawat isa sa pagbabalik ng Panginoon. Intindihin natin na si Jesus Christ ay namatay para sa atin, ipinako para sa atin. No? At kung titingnan natin, nagkaroon na tayo ng access sa trono niya. Kaya huwag ma-discourage sa buhay natin. And it's the time also that when we are discouraged, it's also the time that we have to encourage other people. You know why? The moment we encourage other people, you are not encouraging them. You encourages yourself. Kung halimbawa, ang mga tao ay hindi nakasmile sa iyo at yung time na yan ayaw mong mag-smile at gusto mo mga tao mag-smile sa iyo, you have just to fake your smile. In that sense, mapapansin mo that everyone will smile at you. Na makikita niyo po mga kapatid na ang pinarating dito is we have to encourage one another. Kaya nga po napakahalaga po ang pagtitipon linggo-linggo, no? Kung maaari, huwag kaligtaan ang pagtitipon. Bakit? It might be the most important Friday in your life or the most important Sunday in your life. Huwag po kaligtaan ang pagtitipon. Bakit po? Sa pagtitipon po na ito, doon po natin nararamdaman ang presensya ng Panginoon. Doon po natin na-encourage ang bawat isa sa atin. Church of the Living God, we have to encourage one to another, especially during the time that we feel discouraged and we feel that the Lord is no longer moving in our lives. Para mapapansin natin parang ang layo na ng Lord. Pero sabihin natin, God, kailangan kita. Encourage natin yung ating mga kapatid. Sabihin, mahal ka ng Panginoon, hindi ka nag-iisa, marami tayo. In this race, mga kapatid, we need God. In this race, we need each other
na-encourage natin. Praise the Lord. I hope that you have gained something from this message this morning. We have to encourage each other. Remember Joshua led an awesome battle, marched around the city 7 times. Minsan pa po, nagbabalik ang inyong lingkod. Ang inyo pong narinig na awitin is Joshua's Song by Jeff and Sherry Easter sa kanilang album Life is Great and Getting Better. Patuloy po tayo ngayon sa ating pag-aaral dito sa aking biblical truth, no? If you feel tired of serving the Lord, it only shows that you are running or walking with God. Napapagod ka ba sa paglilingkod? Pag sabihin mong, hindi ka tumatakbo. Pero pag sinabi mong, oo, napapagod ako, nagpapatunay lamang yan na ikaw ay naglilingkod ng tapat sa Panginoon. Ikaw ay tumatakbo. Remember Joshua, no? During the time that he feel tired of his battle and said, Lord, I will not go to war without your help. And the Lord says, I will be with you. Remember this, that we are not running alone. We are running with God. The Bible tells us not to be weary, for in due season we will reap if we faint not. Pinaalalahanan tayo, salita ng Panginoon, na wag pong mapagod, wag manghimagod, gumawa ng mabuti, dahil sa tamang panahon, tayo po ay aani kung hindi po tayo mawawala ng pag-asa, kung hindi po tayo titigil, no? Just continue to walk, just continue to run with God in this race. Maaaring nakakapagod nga. Naintindihan kita, kapatid. Pastor nga, napapagod din eh. Ikaw pa kaya, no? Lahat tayo napapagod. Walang exemption dito. Kahit pa bishop pa yan ng church, darating ang panahon na mapapagod din siya. But during that time na tayo po'y mapagod, no, we have to encourage ourselves. And if ever you have seen someone na para bang nanghihina na, it's the time to encourage others. Kasi hindi po madali ang maglingkod sa Diyos. No? Hindi po madali. May mga panahon po na discourage ka. May mga panahon na para bang wala ng pag-asa yung sitwasyon mo sa buhay. At alam natin kung ano ang feelings ng o pakiramdam na wala ng pag-asa sa buhay. Di po ba? Now, ano ang gagawin natin? Kung mayroon ng mga tao na nadi-discourage tulad ng ating nararanasan din, yun ang time na i-encourage natin sila. Tama po ba? Encourage other runners to finish the race. Yes, our aim is the finish line. Sa race na ito, mga kapatid, kailangan natin ang bawat isa. Hindi po ito 100 meter dash na running, kundi this is a marathon na lahat tayo ay tumatakbo at kailangan lahat tayo ay magwawagi. No? Hindi po sa 100 meter dash, sinong pinakamabilis siyang panalo, tama ba? Dito hindi po pabilisan. Endurance po ang sukatan dito. Ibig sabihin, sino ang magpapatuloy hanggang sa huli, siyang maliligtas. Sabi nga ni Paul sa kanyang di ba? Paul said, I finished the course, I fight the good fight of faith. You can say the same as you cross the finish line of this race. Masasabi mo rin yan sa sarili mo when you cross the finish line. I have finished the race, I have finished the course, I have fought the good fight of faith. Gusto ko iparating sa inyo na huwag tayong ma-discourage, at kung ma-discourage man tayo, encourage yourself. Or di kaya, ang pinaka-the best is encourage other people. You know why? The moment you encourage them, hindi sila ang na-encourage kundi ikaw. The moment that you are challenging them to continue in their service with the Lord, and you will cite your own example at sabihin mo, ako nga, ganito nangyari, but I will never be discouraged. Gusto ko i-encourage ka na magpatuloy tayo. O diba? The moment that you tell it to them, the moment na sasabihin mo ito sa kanila, what will happen? You will gain new strength and you will be encouraged in your life. Church of the Living God, don't be discouraged. Cheer each other on. It's time to encourage one another in this race, especially the days of our Lord Jesus Christ coming is drawing nigh. God bless.